Walang puwang ang isang basahan sa gitna ng mga nagniningning na kristal. Naing, look at yourself. You're a mess. You don't belong in this ballroom. And you certainly don't belong by my side anymore. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim ng balisong na humiwa sa mahalumigmig na hangin ng Grand Ballroom. Malamig, matalim, at walang pasintabi. Nanigas si Naen sa kanyang kinatatayuan. Habang ang mga kamay niya ay nanginginig pa sa pag-aayos ng kurbata ni Kendrick, ang kurbatang siya mismo ang pumili. Ang kurbatang simbolo sana ng 10 taon nilang pagsasama. Sa likod ni Kendrick, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Remedios, na may suot na mapang-uyam ng ngiti habang humihigop ng mamahaling alak. Sa tabi naman nito ay isang babaeng mas bata, mas makinis, at nakasuot ng pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Si Nicole, huminga ng malalim si Naen. Pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Kaninang madaling araw pa siya gising. Siya ang nag-asikaso ng bawat detalye ng gala party na ito, mula sa pagpili ng mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, hanggang sa pag-aayos ng listahan ng mga pinakaimportanteng tao sa industriya ng teknolohiya. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa loob ng kanyang luma at masikip na sapatos. Ngunit tiniis niya ang lahat. Tiniis niya dahil akala niya ang gabing ito ay para sa kanilang dalawa. Kendrick, anong ibig mong sabihin? Ako ang naghanda ng lahat ng ito para sa iyo. Para sa kumpanya natin. Bulong ni Naen. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng malakas na tugtugin ng orkestra. Ngunit sapat na para makita ang pagkasuklam sa mukha ng kanyang asawa. Isang maikling tawa ang kumawala sa bibig ni Doña Remedios. Kumpanya natin. Oh, iya. Huwag mong masyadong galingan ang pag-arte. Utang mo sa anak ko ang lahat ng mayroon ka. Isang hamak na scholar ka lang na pinulot namin sa hirap. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kaning isinusubo mo. Lalong humigpit ang hawak ni Naen sa kanyang munting pitaka. Sa loob niyon ay ang isang lumang notebook na kupas na ang kulay ang notebook na naglalaman ng bawat contact, bawat stratehiya, at bawat sakripisyong ginawa niya ng patago para mailigtas ang kumpanya ni Kendrick sa bingit ng pagkalugi noong nakaraang taon. Ngunit sa paningin ng mga taong nasa harap niya, siya ay isa lamang anino, isang kasambahay na pinasuot ng magandang damit. Biglang kumuha si Kendrick ng isang silver bucket mula sa gilid ng buffet table. Puno ito ng yelo at tubig na kasing lamig ng sementeryo. Sa isang mabilis at walang awang galaw, ibinuhos niya ito sa ulo ni Naen. Nagsimulang bumagal ang mundo para kay Naen. Naramdaman niya ang bawat tipak ng yelo na tumatama sa kanyang balat. Ang malamig na tubig na gumagapang sa kanyang leeg, bumabasa sa kanyang buhok, at sumisira sa kanyang tanging magandang damit. Ang paligid na kanina ay maingay ay biglang tumahimik. Maliban sa mahihinang bulungan at tawanan ng mga bisitang nakasaksi sa eksena, hindi nakapagsalita si Naen. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Pinapanood ang mga piraso ng yelo na unti-unting natutunaw kasabay ng kanyang dignidad. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Nanuyo ang kanyang lalamunan. At ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ayan, sabi ni Kendrick habang itinatapon ang bakanting balde sa sahig. Na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa gitna ng katahimikan. Para mahimasmasan ka. Masyado nang uminit ang ulo mo sa kakaisip na ikaw ang bida rito. Nicole, let's go. Ayaw kong mahaluan ng amoy basang aso ang gabing ito. Humawak si Nicole sa braso ni Kendrick. Tila isang linta na sumisip-sip
ng natitirang hininga ni Naen. Bago sila tumalikod, lumapit si Doña Remedios at bumulong ng sapat lamang para marinig ni Naen, "Huwag kang mag-alala. Naing, ipapadala ko na lang ang mga gamit mo sa gate bukas. Huwag ka nang babalik sa mansyon. Tapos na ang serbisyo mo." Naiwang nakatayo si Naen sa gitna ng ballroom. Basang-basa, nilalamig, hiyang-hiya. Ngunit sa ilalim ng lamig na bumabalot sa kanyang katawan, may isang kakaibang init na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang masakit na katotohanan. Dahan-dahang kinapa ni Naen ang notebook sa kanyang bulsa. Basa na ito. Ngunit alam niya ang bawat salitang nakasulat doon sa kabisado niyang memorya. Tumingala siya at nakita ang malaking screen sa entablado na nagpapakita ng mukha ni Kendrick bilang Visionary of the Year. Napangiti ng mapait si Naen. Isang ngiting puno ng pait at pangungulila. Si Kendrick. Sa isip niya, lasapin mo ang bawat palakpak dahil hindi mo alam sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat koneksyong binuo ko. Ang bawat perang iningatan ko, at ang bawat pirma sa notebook na ito ay kukunin ko na pabalik. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito at ano ang gagawin ni Kendrick kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang basahan ay siya palang may hawak ng susi sa kanyang sariling bilangguan? Tumalikod si Naen at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Iniwan ang mga bakas ng basang sapatos sa mamahaling carpet. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may kasiguruhan. Sa labas, nagsisimulang pumatak ang ulan. Tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ngunit para kay Naen, ito na ang huling beses na hahayaan niyang malunod siya sa sarili niyang luha. Bakit tila may isang itim na sasakyang naghihintay sa kanya sa labas ng gate? Na ang driver ay bumaba at yumukod sa kanya na tila ba isa siyang reyna at sino ang lalaking nakaupo sa loob niyon. Na ang mga mata ay kasing talim ng agila. Pinapanood ang bawat sakit na dinaanan niya kanina. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Naen ay tila milyon-milyong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa labas ng marangyang hotel, ang dilim ng gabi ay naging kanlungan niya mula sa mapanghusgang mga mata ng mga taong nasa loob. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang basang bestida ay bumibigat at humahapit sa kanyang nanginginig na katawan. Isang paalala ng hiyang tinamo niya sa kamay ng sariling asawa. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba. At isang lalaking may seryosong mukha ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Kendrick. Ang lalaking ito ay may autoridad sa kanyang mga mata. Isang uri ng kapangyarihan na hindi kailangang magingay. Sakay na, "Madam Naing." Maikling sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado. Malayo sa mapang-alipustang sigaw ni Kendrick. Nais sanang tumanggi ni Naen. Nais niyang tumakbo palayo sa lahat. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila wala ng lakas. Pumasok siya sa loob ng sasakyan. Iniwan ang malamig na hangin. Ang loob ng sasakyan ay mabango. Amoy katad at mamahaling pabango. Isang mundong dati ay kinabibilangan niya ngunit ngayon ay tila napakalayo na. Hindi nagtanong ang lalaki. Alam nito kung saan siya dadalhin. Alam nito ang bawat sakit na nararamdaman niya pagdating sa harap ng mansyon ng mga Lopez, ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw sa loob ay nakapatay. Ngunit ang gate ay bukas, isang senyales na hindi na siya kailangan doon. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang
ay lumilikha ng basang bakas sa makinang na sahig na gawa sa marmol. Nais lamang niyang kunin ang kanyang mga natitirang gamit, ang mga alaala ng kanyang nanay, at ang katotohanang itinago niya sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa man siya makahakbang paakyat sa hagdan, ang ilaw sa sala ay biglang bumukas. Doon, nakaupo sa gitna ng mamahaling sofa si Doña Remedios. Hawak nito ang isang pamaypay na tila ba ang init ng panahon ang kanyang problema, at hindi ang pagwasak sa buhay ng kanyang menugang. Bakit ka pa bumalik? Ang boses ng matanda ay puno ng lason. Hindi ba malinaw ang sinabi ng anak ko? Wala ka ng lugar dito. Naing, ang mga tulad mo ay dapat nasa kalsada, hindi sa loob ng bahay na ito. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Doña Remedios, tugon ni Naen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng determinasyon. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Bawat tunog ng takong nito sa sahig ay tila isang paghatol. Gamit. Anong gamit? Ang mga damit na binili ng pera ng anak ko. Ang alahas na ipinahiram ko sa iyo para hindi ka magmukhang katulong sa harap ng mga kaibigan ko. Wala kang pag-aari rito. Naing, mula ulo hanggang paa, ang pamilya Lopez ang bumuhay sa iyo. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita rito matapos mong ipahiya ang anak ko sa party. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Naen. Ipinahiya siya ang nagbuhos ng yelo sa akin. Doña Remedios. Siya ang nagtaksil sa harap ng maraming tao. At kayo. Alam niyo ang lahat. Hindi ba? Kayo pa ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Dahil iyon ang nararapat sa iyo, sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Isang malaking pagkakamali na pinayagan ni Kendrick na pakasalan ka. Isang sumpa ka sa pamilyang ito. Mula nang pumasok ka rito. Puro malas ang dinala mo. Mabuti na lang at narito si Nicole. Siya ang babaeng nararapat sa anak ko mayaman. Edukada. At hindi isang hamak na pulubi na tanging katalinuhan lang ang ipinagmamalaki, ngunit wala namang maipakitang yaman. Inilapit ni Remedios ang kanyang mukha kay Naen. Ang kanyang hininga ay amoy mapait na tsaa. Tandaan mo ito. Naing, kahit anong talino mo, hinding-hindi mo matatalo ang kapangyarihan ng pera. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security at ipakaladkad ka palabas na parang basura. Tumalikod si Naen. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkasuklam. Alam niyang wala nang saysay ang makipagtalo sa isang taong ang puso ay gawa sa bato. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang pagtunog ng telepono sa ibaba at ang boses ni Doña Remedios na tila biglang naging malambing. Atoy, Santos. Salamat sa pagtawag. Nakahanda na ba ang mga papeles para sa transfer ng lahat ng assets? Gusto kong masiguro na bago mag-umaga, wala nang kahit isang kusing na nakapangalan sa babaeng iyon. Pati ang mga lupaing binili niya gamit ang kinita ng kumpanya. Kailangang mapunta lahat kay Kendrick at Nicole. Ayaw kong may matira sa kanya kahit isang hibla ng sinulid. Nanigas si Naen sa kanyang kinatatayuan sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot na mawalan ng pera, kundi dahil sa laki ng kataksilang balak gawin ng kanyang biyenan, ang mga lupaing iyon, ang mga ari-ariang iyon. Iyon ang bunga ng kanyang puyat, pagod, at dugo habang ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa sugal at babae. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa itaas ng hagdan. Nakita niya ang isang lalaking nakasuot na pumasok sa mansyon. May hawak na makapal na folder. Ang abogado.
Huwag kayong mag-alala. Doña Remedios, sabi ng abogado habang binubuksan ang folder sa harap ng matanda. Dahil sa mga pinirmahang waiver ni Naen noong nakaraang taon na akala niya ay para sa insurance. Madali nating maililipat ang lahat ng kumpanya sa pangalan ni Sir Kendrick. Wala siyang laban sa mata ng batas. Siya ay isang asawang walang ambag kundi ang kanyang pirma sa mga papeles na hindi niya binasa. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Doña Remedios habang tinitingnan ang mga dokumento. Hindi nila alam. Sa itaas ng hagdan, ang basang-basang si Naen ay nakikinig sa bawat salita. Ang notebook sa kanyang kamay ay hinigpitan niya ang hawak hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat niyon. Doon niya na-realize ang lahat. Hindi lang siya basta pinalitan. Pinagplanuhan nilang ubusin siya. Hubaran ng lahat ng dignidad. At iwanang walang-wala. Ngunit may isang bagay na nakalimutan ang matanda at ang kanyang tuso na abogado. Ang mga papeles na hawak nila ay mga kopya lamang. Ang tunay na master key ng bawat transaksyon. Ang mga lihim na code ng mga offshore accounts. At ang mga tunay na kontrata sa mga investors ay nasa loob ng basang notebook na hawak ni Naen. Biglang tumunog ang cellphone ni Doña Remedios sa ibaba. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan ni Kendrick. Hello? Anak. Oh. Bakit ka napatawag? Ha, ano? Anong ibig mong sabihin na hindi ma-access ang main account ng kumpanya? Nag-error ang system impossible. Sa dilim ng pasilyo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Naen habang pinupunasan niya ang tubig sa kanyang mukha. Magsimula na ang laro. Doña Remedios. Bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng pera niyo kapag ang utak na gumawa nito ay wala na sa inyong panig. Paano kaya tatanggapin ni Kendrick ang balitang ang lahat ng kanyang card ay biglang naging inutil? Habang si Naen ay dahan-dahang lumalabas ng mansyon. Bit-bit ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat at sino ang misteryosong CEO na naghihintay pa rin sa kanya sa labas. Na handang ibigay sa kanya ang buong mundo para lamang makuha ang kanyang serbisyo. Walang utang na loob. Iyan lang ang tanging salitang nababagay sa iyo. Naing, matapos ka naming hanguin sa putikan, matapos naming ibigay sa iyo ang lahat, ganito mo kami babayaran. Ang tinig ni Kendrick ay pumailan lang sa madilim na pasilyo ng mansyon. Bawat pantig ay punong-puno ng puot at pagmamataas. Kakauwi lang niya mula sa party. Gusot ang mamahaling tuksedo at ang kanyang mukha ay namumula hindi dahil sa alak, kundi sa galit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang kanyang cellphone, na kanina pa nagbibigay ng mensahe ng access denied sa bawat bank account na sinubukan niyang buksan, na natiling nakatayo si Naen sa tapat ng pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang basang damit ay dahan-dahang natutuyo sa kanyang katawan. Ngunit ang lamig ay nanunuot na sa kanyang mga buto. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon, ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa isang gabi ng pansamantalang palakpak. Hanguin sa putikan mahinang ulit ni Naen. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim ng isang dagat na nagbabadyang humampas. Nakakalimutan mo na yata. Kendrick, noong nagsisimula ka pa lang, noong wala ka pang kahit isang sentimo at tinatawanan ka ng lahat ng investors sa Manila, sino ang tumayo sa tabi mo? Sino ang nagbenta ng huling pirasong alahas na iniwan ng nanay ko para lang may maipambayad ka sa unang office rental mo? Bahagyang natigilan si Kendrick. Ngunit ang kanyang kayabangan ay mas matimbang kaysa sa kanyang memorya. Isang pirasong singsing lang iyon. Napalitan ko na iyon ng libo-libong beses. Huwag mong isumbat sa akin ang isang lumang pirasong ginto na baka nga peke pa.
Ang sakit na naramdaman ni Naen ay hindi na bago. Ngunit tila may isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyang namatay sa narinig. Ang singsing na iyon ay ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, ang huling proteksyon niya sa buhay na malugod niyang isinakripisyo para sa pangarap ng lalaking nasa harap niya. Hindi iyon tungkol sa presyo. Kendrick, tungkol iyon sa tiwala. Tungkol iyon sa pangakong binuo natin sa ilalim ng ulan, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Naen habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang bitbit na maleta. Pero tama ka. Siguro nga ay wala akong utang na loob. Dahil sa gabing ito, tinatapos ko na ang lahat ng utang ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin, ibalik mo ang access sa accounts ko? Ngayon din, sigaw ni Kendrick habang sinusubukang agawin ang notebook sa kamay ni Naen. Mabilis na umiwas si Naen. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang perang nandoon ay bunga ng aking pawis. Ang bawat kontratang pinirmahan mo ay ako ang nag-negotiate. Ang bawat sentimong nasa bangko ay nakapangalan sa akin bilang Chief Financial Officer. Isang posisyon na ibinigay mo dahil tamad kang mag-ayos ng papeles. Kung gusto mong makuha iyon, patunayan mo sa korte na alam mo kahit ang password ng sarili mong kumpanya. Lumapit si Doña Remedios mula sa likuran. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. Huwag mong subukan ang pamilyang ito. Naing, isang tawag ko lang sa mga kaibigan namin sa media. Sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyong trabaho kahit bilang katulong. Sino ka ba sa tingin mo? Isang hamak na asawa ka lang. Tiningnan ni Naen ang kanyang biyenan. At kayo, Doña Remedios. Ang mansyong ito na ipinagmamalaki nyo. Alam nyo ba ang katotohanan sa likod nito? Kinuha ni Naen ang isang sobreng nakita niya kanina sa mesa ng abogado at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Basahin niyo iyan. Dahil sa mga maling desisyon ni Kendrick sa sugal at sa pakikinig sa mga investment advice ni Nicole, ang mansyong ito ay nakasangla na sa bangko at ang petsa ng foreclosure bukas ng 8:00 ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang pulang tatak ng bangko. Kay Kendrick, ano ito? Akala ko ba ay maayos ang lahat? Sabi mo ay kumikita tayo ng milyon-milyon. Napayuko si Kendrick. Ang kanyang mukha ay untunting nawalan ng kulay. Maayos naman sana. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Akala ko ay mababayaran ko rin agad. Aberya sambit ni Naen habang isinasara ang kanyang maleta. Ibinigay mo ang pondo ng pamilya sa isang babaeng hindi mo naman kakilala. At ngayon, pati ang bubong na tinitirhan nyo ay mawawala na. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ba't mayaman si Nicole? Baka matulungan niya kayo. Naglakad si Naen patungo sa pinto. Hindi lumilingon. Bawat hakbang niya ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang paghinga sa loob ng maraming taon. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang matandang katiwala na si Aling Sol. Ang tanging taong naging mabait sa kanya sa loob ng bahay na iyon. Ang matanda ay may luha sa mga mata. Ingat ka, anak. Bulong ni Aling Sol habang iniabot ang isang maliit na balot ng pagkain. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Ngumiti si Naen. Isang tunay at tapat na ngiti sa gitna ng kanyang pighati. Salamat. Aling Sol, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Paglabas ni Naen ng gate, ang itim na sasakyan ay naroon pa rin. Naghihintay sa ilalim ng malalaking puno. Ang driver ay agad na kinuha ang kanyang maleta.
Sa loob ng sasakyan, ang misteryosong CEO na si Marcus ay nakatingin sa kanya. Nagawa mo na ba? Tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay malalim at may kasiguruhan. Iniwan ko na ang lahat. Sagot ni Naen habang nakatingin sa mansyong unti-unting lumalayo. Wala na akong utang sa kanila. At simula bukas, sila naman ang magbabayad sa bawat luhang ibinuhos ko. Handa ka na bang ipakita sa mundo kung sino talaga ang utak sa likod ng imperyong binuo mo? Tanong muli ni Marcus habang iniabot ang isang bagong tablet na naglalaman ng mga stock market graphs na mabilis na bumababa ang stock ng kumpanya. Ni Kendrick, tumingin si Naen sa malayo. Sa abot tanaw kung saan magsisimula ang kanyang bagong buhay. Ang kanyang puso ay sugatan. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na laya. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong nagliligtas sa kanya ngayon ay may sariling madilim na lihim na konektado sa nakaraan ng kanyang pamilya, at ano ang nakatagong dokumento sa loob ng kanyang notebook na hindi pa niya lubos, na nabubuksan isang dokumentong magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pagkatao. I love this house. Kendrick, finally, nawala na ang bad vibes na dala ng babaeng iyon. Ngayon, makakahinga na tayo ng maluwag. Ang malanding tawa ni Nicole ay umalingaw-ngaw sa loob ng sala. Tila isang mapait na himig na sumisira sa katahimikan ng gabi. Nakaupo siya sa paboritong silya ni Naen. Ang silyang gawa sa matigas na nara na si Naen mismo ang nagpapolish araw-araw upang manatiling makinang. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine, habang ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa na tila siya na ang bagong reyna ng tahanan. Si Kendrick, na kanina pabalisa sa gilid ng bintana, ay hindi magawang ngumiti. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa sinabi ni Naen tungkol sa foreclosure. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang yabang. Nicole, hindi mo ba naiintindihan, seryoso ang banta ni Naen? Kung totoo ang sinabi niya tungkol sa bangko, wala na tayong bahay na tutuluyan bukas ng umaga. Oh, come on. Kendrick, huwag kang magpadrama sa kanya. Sagot ni Nicole habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Tinatakot ka lang niyon. Isang hamak na housewife lang si Naen. Saan naman siya kukuha ng kapangyarihan para gawin iyon? Baka nag-iimbento lang siya para mapansin mo. Sa kabilang dako, sa loob ng isang tahimik at modernong apartment na pagmamay-ari ni Marcus, nakaupo si Naen sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ngunit hindi niya maramdaman ang init niyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagtataksil na tila isang bukas na sugat na ayaw humilom. Naalala niya ang isang tagpo ilang buwan na ang nakalilipas. Nakita niya ang isang resibo ng alahas sa bulsa ni Kendrick. Akala niya, iyon ay sorpresa para sa kanilang anibersaryo. Inabangan niya ang gabing iyon. Nagluto ng paborito nitong ulam at nagsuot ng magandang damit. Ngunit ang regalong iyon ay hindi kailanman dumating sa kanya. Ngayon, habang inaalala ang mukha ni Nicole kanina sa party, nakita niya ang singsing na iyon, isang makinang na brilyante na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang paghihirap na ibinigay sa ibang babae. Ang bawat kislap ng batong iyon ay tila isang pangungutya sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng nakaraan. Naing, ang malalim na boses ni Marcus ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni.
Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng kusina. May bitbit na ilang dokumento. Ang mga luhang ibinuhos mo ay sapat na para diligin ang isang tuyong lupa. Ngayon, oras na para anihin ang bunga ng iyong pagtitiis. Hindi ko lang malubos maisip. Marcus. Bulong ni Naen. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Paano nagawa ng isang tao na itapon ang lahat ng pinagsamahan namin para sa isang panandaliang saya? I gave him my youth. I gave him my soul. Pero sa huli, para lang akong isang lumang gamit na itinapon sa gilid ng daan. Lumapit si Marcus at naupo sa tapat niya. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang uri ng seguridad na matagal nang hindi nararamdaman ni Naen. Hindi ka gamit. Naing, ikaw ang arkitekto ng kanyang tagumpay. At ngayon, kapag gumuho ang kanyang mundo, doon niya mapagtatanto na ang pundasyon na itinayo mo ang tanging nagpapanatili sa kanya. Samantala, sa mansyon, pumasok si Aling Sol sa sala para maglinis ng mga basag na kristal. Nakita siya ni Nicole at agad na nagbago ang mukha nito. Oy, matanda, ipagtimpla mo ako ng kape at siguraduhin mong mainit. Hindi katulad ng malamig na pagmumukha mo. Utos ni Nicole nang walang pasintabi. Hindi kumibo si Aling Sol. Ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginig sa galit. Pasensya na po. Ma'am Nicole, pero ang kape ay para lamang sa mga taong may respeto sa bahay na ito. At hanggat wala rito si Ma'am Naen, wala kayong karapatang utusan ako ng ganyan. Anong sabi mo? Tumayo si Nicole. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Akmang sasampalin niya ang matanda nang biglang pumasok si Doña Remedios. Nicole, hayaan mo na ang matandang iyan, sabi ni Remedios. Bagaman may halong inis din sa boses. May mas mahalaga tayong dapat ayusin. Kendrick, nasaan ang abogado? Kailangan nating masiguro na ang lahat ng shares ni Naen ay maililipat sa atin bago mag-alas 8. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ang malakas na tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na hindi humihinto. Tila isang babala ng paparating na unos. Dali-daling binuksan ng guard ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme ng bangko. Kasama ang isang sheriff at 2 pulis. Ang mga mukha nila ay seryoso. Walang bahid ng emosyon. Good evening. Kami ay mula sa Universal Bank. Pahayag ng opisyal habang itinataas ang isang legal na dokumento. Narito kami para ipatupad ang writ of possession. Base sa aming record, ang ari-ariang ito ay pagmamay-ari na ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Mayroon lamang kayong 1 oras para kunin ang inyong mga personal na kagamitan at lisanin ang lugar na ito. Nanlumo si Kendrick. Ang basong hawak ni Nicole ay nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hininga ng kanilang marangyang buhay. Ang pula at mahal na alak ay kumalat sa puting marmol. Tila dugo mula sa isang sugatang pangarap. Hindi maari. My son is the CEO. We have millions, hiyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay tumitili sa gulat at hiya. Madam, ang inyong kumpanya ay sumailalim na rin sa freeze order. Dugtong ng opisyal. Lahat ng accounts nyo ay sarado na. Wala kayong pondo para bayaran ang foreclosure na ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, binuksan ni Naen ang kanyang notebook. Doon, sa huling pahina na may nakatagong bulsa, nahanap niya ang isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ina kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit may suot na singsing na katulad ng tatak na nasa mga dokumento ni Marcos.
Bakit tila ang misteryosong CEO na tumutulong sa kanya ngayon ay may koneksyon sa kanyang ina na matagal na niyang kinalimutan? At ano ang tunay na dahilan kung bakit si Marcus ay labis na interesado sa pagbagsak ni Kendrick? Higit pa sa pagtulong kay Naen, isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Naen habang isinasara ang notebook. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mahaba at masakit na paglalakbay patungo sa katotohanan. Naing, maawa ka naman. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Nasaan ang puso mo? Ang boses ni Kendrick sa kabilang linya ng telepono ay basag, puno ng desperasyon at galit. Maririnig sa background ang ingay ng kalsada, ang busina ng mga sasakyan, at ang malakas na pagbuhos ng ulan. Wala na ang hambog na CEO. Ang boses na kausap ni Nain ngayon ay isang lalaking nawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Nanatiling tahimik si Nain. Nakatitig sa screen ng kanyang tablet na nagpapakita ng balita tungkol sa pag-collapse ng stock market ng Lopez Group. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang mukha. Puso. Kendrick, tinatanong mo ako tungkol sa puso. Matapos mo akong hiyain sa harap ng maraming tao. Matapos niyo akong itapon na parang basura. Nasa labas kami ng kalsada. Naen, si Mama, hindi niya kaya ang lamig. Si Nicole, umiiyak siya. Parang awa mo na. Ibalik mo ang access sa bank accounts ko. Kahit pambayad lang sa hotel. Please. Pagsusumamo ni Kendrick. Ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Naen. Naalala niya ang lamig ng yelo na ibinuhos sa kanya ni Kendrick kanina. Naalala niya ang bawat lait ni Doña Remedios. Sabi niyo, ang mga tulad ko ay dapat nasa kalsada. Ngayon, maranasan niyo kung paano maging walang-wala. Maranasan niyo ang lamig na ipinaramdam niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang pinindot ni Naen ang end call. Ang pag-vibrate ng telepono sa ibabaw ng glass table ay tila huling tibok ng puso ng kanyang nakaraan. Masyado kang mabait. Naing, kung ako sa iyo, hindi ko nasasagutin ang tawag na iyan. Sabi ni Marcus habang naglalakad palapit sa kanya. Hawak nito ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ni Marcus. Ang Valerius Tech. Kailangan ko ring marinig ang kanilang pagbagsak. Marcus, para maalala ko kung bakit ako narito ngayon. Sagot ni Naen habang binubuksan ang kanyang gintong notebook. Ang mga pahina niyon ay tuyo na. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling malinaw, isang mapa ng kanyang paghihiganti at pagbangon. Naupo si Marcus sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Naen. Alam mo ba kung bakit kita tinutulungan? Hindi lang ito dahil sa talino mo sa negosyo. May utang na loob ako sa nanay mo. Naing, isang utang na hindi mababayaran ng pera. Natigilan si Naen. Ang kanyang nanay ay isang simpleng guro sa probinsya. Paano nagkaroon ng koneksyon ang isang makapangyarihang tao tulad ni Marcus sa kanyang ina? Anong ibig mong sabihin, hindi nabanggit ni nanay ang pangalan mo kailanman? Huminga ng malalim si Marcus. Ang kanyang mukha ay tila may dinalang bigat mula sa nakaraan. Noong bata pa ako, ang nanay mo ang nagligtas sa akin mula sa isang aksidente. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay muli. At bago siya pumanaw, sumulat siya sa akin. Sinabi niya na darating ang araw na kakailanganin mo ng tulong. Dahil ang pamilyang pinasukan mo ay hindi ang paraiso na akala mo. Kinuha ni Marcus ang isang sobre mula sa folder at inilapag sa harap ni Naen. Sa loob niyan ay ang huling sulat ng nanay mo para sa iyo.
Hindi niya ito ibinigay dahil alam niyang mahal na mahal mo si Kendrick noon. Ayaw niyang sirain ang pangarap mo. Pero, ngayon, handa ka na bang malaman ang katotohanan tungkol sa pamilya Lopez? Nanginginig ang mga kamay ni Naen habang binubuksan ang sobre. Ang sulat kamay ng kanyang nanay ay pamilyar. Nagbibigay ng init sa kanyang puso sa gitna ng malamig na gabi. Sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Sinasabi sa sulat na ang pamilya Lopez ay may kinalaman sa pagkamatay ng tatay ni Naen. Ang aksidente sa construction site, maraming taon na ang nakalilipas, ay hindi pala aksidente. Ito ay isang pagtatakip para sa isang pagnanakaw ng insurance money na ginamit ni Doña Remedios para simulan ang kanilang kumpanya. Nabitawan ni Naen ang sulat. Ang galit na kanina ay parang baga lamang. Ngayon ay naging isang dambuhalang sunog na handang tumupok sa lahat. Ginamit nila ang dugo ng tatay ko para yumaman. At pagkatapos, ginawa nila akong alipin sa loob ng 10 taon. Hindi lang iyon. Naing, dagdag ni Marcus. Ang kanyang boses ay naging matigas. Ang kumpanyang inaakala ni Kendrick na sa kanya ay binuo sa kasinungalingan. At ngayon, ikaw ang may hawak ng ebidensya para ibalik ang lahat ng iyon sa tunay na may-ari sa iyo. Samantala, sa gilid ng isang madilim at maulang kalsada, nakasilong sina Kendrick, Doña Remedios, at Nicole sa ilalim ng isang waiting shed. Ang mga mamahaling damit nila ay basang-basa at madumi. Ang mukha ni Doña Remedios ay puno ng luha at putik. Habang si Nicole ay panay ang reklamo tungkol sa kanyang nasirang sapatos, ano na ang gagawin natin? Kendrick, tatawag ka ba ng taxi malamig dito, sigaw ni Nicole. Ang kanyang boses ay tila isang nakakarinding tunog sa gitna ng katahimikan. Wala tayong pambayad. Nicole, sarado ang cards ko. Naiintindihan mo ba iyon? Hiyaw ni Kendrick sa kawalan ng pag-asa. Kasalanan ito ng babaeng iyon. Kasalanan ni Naen, sigaw ni Doña Remedios habang dinuduro ang langit. Hahanapin ko siya. Papapatayin ko siya sa hirap. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang liwanag ng sasakyan ang tumama sa kanilang mga mukha. Isang puting kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba ang bintana. At nakita nila ang mukha ni Aling Sol. Ang dating katulong na tila ba naging ibang tao na ngayon, maayos ang suot at may dignidad. Ma'am Remedios. Sir Kendrick, tawag ni Aling Sol. Ang kanyang boses ay puno ng awa, ngunit may kasamang paninindigan. Sabi po ni Ma'am Naen, kung gusto niyo raw pong makatulog ng maayos ngayong gabi, mayroon siyang inihandang lugar para sa inyo. Saan kami dadalhin? Sa hotel ba? Tanong ni Nicole na may kasamang pag-asa. Tumingin si Aling Sol sa kanila. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa lumang warehouse po sa may pier. Ang warehouse kung saan nagsimula ang tatay ni Ma'am Naen bago siya namatay. Doon niyo mararamdaman ang tunay na simula ng inyong bagong buhay. Napaupo si Doña Remedios sa semento. Alam niya ang warehouse na iyon. Iyon ang lugar ng kanyang pinakamalaking kasalanan. At ang katotohanang doon sila dadalhin ni Naen ay isang senyales na ang lahat ng kanilang lihim ay hindi na lihim. Paano haharapin ni Kendrick ang multo ng kanilang nakaraan sa loob ng madilim na warehouse? At ano ang susunod na hakbang ni Naen matapos malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama? Ang paghihiganti ba ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan? O lalo lamang itong maglalayo sa kanya sa tunay na kaligayahan? Ang amoy ng kalawang at lansa ng dagat ay sapat na upang paalalahanan ako sa bawat patak ng pawis ng aking ama. Ngunit para sa inyo,
Ito ang amoy ng inyong bagong katotohanan. Nakatayo si Naen sa bukana ng lumang warehouse. Hawak ang isang itim na payong habang ang hangin ay malakas na umiihip mula sa pier. Ang marangyang sapatos na suot niya ay hindi nababahiran ng putik. Kabaligtaran ng 3 taong nasa harap niya, nangatog sa lamig at nakaupo sa ibabaw ng mga lumang kahon ng kargamento. Ang warehouse na ito ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste sa labas na sumisilip sa mga butas ng bubong. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa yero ay lumilikha ng isang nakabibinging ingay. Tila mga palakpak ng mga multo ng nakaraan. Hayop ka. Nainsigaw ni Doña Remedios habang pilit na tumatayo. Kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig sa pagod. Matapos mong lasunin ang isipan ng mga investors. Dito mo kami dadalhin sa lugar na ito. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Dahan-dahang lumapit si Naen. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang mga kaaway. Kilalang-kilala ko po kayo. Doña Remedios. Kilala ko kayo bilang ang babaeng pumatay sa pangarap ng tatay ko para lang makapagsimula ng sarili ninyong imperyo. Alam ko ang bawat detalye ng insurance fraud na ginawa niyo 10 taon na ang nakalilipas. Natihilan si Remedios. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng makeup na suot niya ay naging putik sa harap ng katotohanan. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang galit ay lalong nag-alab sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Naen. Wala kang ebidensya. Sinungaling, kahiyaw ng matanda. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ni Naen, mabilis na nahuli ng dalaga ang braso ng matanda. Ang hawak ni Naen ay mahigpit. Puno ng lahat ng galit na itinago niya sa loob ng 1 dekada. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Malamig at walang bahid ng takot. Hinding-hindi niyo na ako masasaktan muli. Bulong ni Naen. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang pait na kasing tindi ng lason. Ang kamay na ito na dati ay nagluluto para sa inyo, naglalaba ng inyong mga damit at nag-aayos ng inyong mga kalat, ay ang kamay na pipirma sa inyong warrant of arrest. Padaskol na binitiwan ni Naen ang kamay ni Remedios, na naging sanhi upang mapaupo muli ang matanda sa sahig. Si Kendrick, na kanina pa nakatungo, ay lumapit at hinawakan ang braso ni Naen. Naeng, please. Let's talk about this. Asawa mo pa rin ako. Pagsusumamo ni Kendrick. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kahit para sa pagsasama natin, wag mo namang gawin ito kay Mama. Magbabago ako. Pangako. Hihiwalayan ko na si Nicole. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Napatingin si Naen kay Kendrick. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Ngayon ay tila isang maliit na insekto na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang bawat salita nito ay tila isang insulto sa kanyang talino. Pagsasama tanong ni Naen habang marahang inaalis ang kamay ni Kendrick sa kanyang braso. Ang pagsasama natin ay natapos na noong gabing ibinuhos mo ang yelo sa ulo ko habang nakatingin ang lahat. Natapos na iyon noong pinanood mo ang nanay mo na tratuhin akong parang hayop sa loob ng 10 taon. At tungkol kay Nicole. Lumingon si Naen kay Nicole na kanina pa nakatago sa likod ni Kendrick. Nanginginig sa takot at ang suot na pulang damit ay sira-sira na. Nicole, huwag kang mag-alala. Sabi ni Naen na may halong pangungutya. Hindi kita aagawan kay Kendrick. Sa katunayan, ibinibigay ko na siya sa iyo ng buong buo dahil sa mga darating na araw
Ang tanging yaman na matitira sa kanya ay ang pag-ibig mo. Kung kaya mo pa siyang mahalin kapag wala na siyang kahit isang sentimo. Kinuha ni Naen ang kanyang notebook mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito sa isang pahina at kumuha ng isang pirasong papel ang blueprint ng warehouse na ito. Dito namatay ang tatay ko, sabi ni Naen habang nakatingin sa isang madilim na sulok ng warehouse. Sabi niyo ay aksidente. Sabi niyo ay nahulog siya mula sa mataas na scaffolding. Pero nakasulat dito sa notebook ng tatay ko na ipinatago niya bago siya mawala, na may nakita siyang anomalya sa mga materyales na binili niyo. Pinatay niyo siya para manahimik. Ang katahimikan sa loob ng warehouse ay naging mabigat. Ang bawat hininga ni na Kendrick at Remedios ay tila naririnig sa gitna ng patak ng ulan. Marcus, tawag ni Naen sa labas. Pumasok si Marcus kasama ang dalawang lalaking nakasuit. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng karagdagang takot sa pamilya Lopez. Hawak ni Marcus ang isang recorder. Everything is documented. Naing, sabi ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Remedios. Ang mga testimonya ng mga dating trabahador ay handa na. Ang katarungan para sa tatay mo ay malapit na. Naglakad si Naen patungo sa pinto. Ngunit tumigil siya at tumingin sa huling pagkakataon sa kanyang biyenan at dating asawa. Matulog kayo ng maayos ngayong gabi, sabi ni Naen. Dahil simula bukas, ang bawat umaga nyo ay magiging isang paalala ng bawat sakripisyong binaliwala nyo. Ang bawat pagkain na isusubo nyo ay magkakaroon ng lasa ng pagsisisi. Paglabas ni Naen ng warehouse, isinara niya ang malaking pintuang bakal na lumikha ng isang malakas at nakapangingilabot na tunog. Tila isang kulungan na tuluyan ng naglock. Sa loob, maririnig ang mahinang iyak ni Nicole at ang sumbat ni Remedios kay Kendrick. Sumakay si Naen sa sasakyan ni Marcus. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding bugso ng damdamin. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay matagumpay. Ngunit bakit tila may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling hungkag? Ayos ka lang ba? Tanong ni Marcus habang iniaabot ang isang panyo. Hindi pa tapos ang lahat. Marcus, sagot ni Naen habang pinupunasan ang isang luhang hindi niya napigilang lumabas. Ito pa lang ang simula. Gusto kong makita ang kanilang ganap na pagbagsak. Hanggang sa wala na silang ibang magagawa kundi harapin ang multo ng aking ama. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Marcus. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Naging seryoso at may halong kaba. Ano, sigurado ba kayo? Tanong ni Marcus sa telepono. Tumingin siya kay Naen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Naing, may problema. Ang abogado ni na Kendrick. Nawawala ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya at ang huling taong nakitang may hawak niyon ay si Aling Sol. Bakit itatago ni Aling Sol ang mga dokumentong iyon? At ano ang tunay na papel ng matandang katiwala sa nakaraan ng pamilya ni Naen? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na hindi pa nabubunyag, na maaaring magpabago sa lahat ng plano ni Naen para sa katarungan tiwalang binuo sa loob ng 10 taon? Tila isang basong kristal na muling nabasag sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Naen habang nakatingin sa kawalan sa loob ng tumatakbong sasakyan. Ang pangalan ni Aling Sol ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Si Aling Sol ang tanging taong yumakap sa kanya noong gabing itinapon siya ni Kendrick. Ang matandang nagbigay sa kanya ng baon na pagkain. Ang tanging saksi sa kanyang mga pag-iyak sa kusina ng mansyon. Hindi magagawa iyon ni Aling Sol. Marcus,
bulong ni Naen. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Siya lang ang kakampi ko sa bahay na iyon. Bakit niya itatago ang mga dokumentong alam niyang makakatulong sa akin? Huminga ng malalim si Marcus habang mahigpit ang hawak sa manibela. Sa mundong ito, Naing, ang mga taong pinakatahimik ang madalas na may pinakamalaking itinatago. Baka hindi natin alam ang tunay niyang motibo. Kailangan nating pumunta sa tirahan niya bago pa siya mahanap ng mga tauhan ni Kendrick. Samantala, sa loob ng madilim at mabahong warehouse, ang tensyon sa pagitan ni Kendrick, Remedios, at Nicole ay umabot na sa sukdulan. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang kanilang mga nag-aapoy na ulo. Kasalanan mo ito. Kendrick hiyaw ni Nicole habang pilit na pinupunasan ang putik sa kanyang binti. Sabi mo ay, ikaw ang may-ari ng lahat. Sabi mo ay, reyna ako sa buhay mo. Pero, tingnan mo tayo ngayon. Para tayong mga daga na nakakulong sa bodega, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako sumama sa iyo. Tumahimik ka. Nicole bulyaw ni Kendrick. Ang kanyang mukha ay hulas na sa pagod at gutom. Ikaw ang nagtulak sa akin na pirmahan ang mga investments na iyon. Ikaw ang nagsabi na boring si Naen at kailangan ko ng excitement. Ngayon, heto ang excitement na gusto mo. Mag-asawa kayo, sigaw ni Doña Remedios mula sa isang sulok. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Wala kayong kwenta kung hindi sana naging mahina ang loob mo, Kendrick, at kung hindi ka sana nagpadala sa babaeng iyan, hindi sana tayo nahanap ni Naen ang kumpanya ko. Ang pangalan ko. Lahat ay gumuho dahil sa inyo, sa gitna ng kanilang pag-aaway. Narinig nila ang isang kaluskos mula sa itaas ng mga kargamento. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa dilim. Sino iyan? Tanong ni Kendrick. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Walang sumagot. Ngunit ang tunog ng isang mabigat na bagay na kinaladkad sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang matandang babae ang lumitaw mula sa anino si Aling Sol. Ngunit wala na ang kanyang suot na uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang maayos na itim na baro at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot. Aling Sol, gulat na sambit ni Remedios. Anong ginagawa mo rito? Buksan mo ang pinto. Ngayon din, ngumiti si Aling Sol. Isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Doña Remedios, akala niyo ba ay nakalimutan ko na 10 taon akong nagsilbi sa inyo? 10 taon kong tiningnan ang inyong mga kasalanan habang naglilinis ako ng inyong mga kalat. Pero ang pinakamalaking kalat na ginawa niyo ay ang pumatay sa aking kapatid. Naniga si Remedios. Kay kapatid, ang tatay ni Naen. Si Ricardo. Siya ang kapatid ko. Ang boses ni Aling Sol ay naging matigas na parang bato. Ipinasok ko siya sa construction niyo dahil akala ko ay mabuti kayong tao. Pero pinatay niyo siya para sa pera. At ang masaklap pa, pinanood ko kung paano niyo ginawang alipin ang anak niya sa loob ng 10 taon. Inilabas ni Aling Sol ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag, ang mga original na dokumento ng kumpanya. Ang mga ito ang katunayan na ang kumpanyang Lopez ay itinayo sa dugo ng kapatid ko. At ang mga dokumentong ito ay hindi mapupunta kay Naen. At lalong hindi sa inyo. Ibigay mo sa akin iyan, akmang lulundag si Kendrick para agawin ang folder. Ngunit mabilis na humarang ang 2 lalaking tauhan ni Marcus na kanina pa pala nakatago sa dilim. Sa kabilang bahagi ng bayan, dumating sina Naen at Marcus sa isang maliit at lumang bahay sa tapat ng sementeryo. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig.
Pumasok si Nain sa loob at doon niya nakita ang isang altar na may litrato ng kanyang tatay. Sa tabi niyon ay isang sulat na may pangalan niya. Dali-daling binuksan ni Nain ang sulat. Naing, anak, patawarin mo ako kung naglihim ako. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ang notebook na hawak mo ay kulang pa. Ang tunay na ebidensya ay nasa kamay ko. Pero kailangan mong malaman. Si Marcos. Hindi siya ang taong akala mo. Siya ang anak ng lalaking kasabwat ni Remedios sa pagpatay sa tatay mo. Tinutulungan ka niya hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa konsensya at para makuha ang huling piraso ng ebidensyang magliligtas sa tatay niya. Nabitawan ni Nain ang sulat. Ang kanyang mundo ay muling uminog ng mabilis. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marcos na nakatayo sa may pintuan. Ang kalahati ng mukha nito ay nababalot ng dilim. Totoo ba? Marcos, bulong ni Nain. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng panibagong sakit. Ang lahat ba ng ito? Ang pagtulong mo ay isa ring pagtataksil. Hindi sumagot si Marcos. Ang kanyang katahimikan ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng nakasulat sa lihim ni Aling Sol. Sa labas, ang kulog ay muling gumuhit sa langit, na sinundan ng isang malakas na tunog ng kidlat na nagbigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Marcos, isang mukhang puno ng pagsisisi, ngunit may itinatago ring lihim. Biglang tumunog ang telepono ni Marcos. Isang video call mula sa warehouse. Ang screen ay nagpapakita kay Aling Sol na may hawak na lighter, nakatapat sa mga orihinal na dokumento. Nainsigaw ni Aling Sol sa screen. Pumili ka. Ang katarungan para sa tatay mo o ang kaligtasan ng lalaking pumatay sa kanya. Kasama ang mga Lopez, isang pitik ko lang ng apoy na ito. At lahat ng ebidensya ay magiging abo. Napaluhod si Nain sa sahig. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng papel na ginigisa sa gitna ng dalawang naglalagablab na apoy. Sino ang kakampi? Sino ang kaaway? Sa gitna ng laban na ito, sino ang tunay na magtatagumpay kung ang bawat taong pinagkakatiwalaan niya ay may hawak na patalim sa kanyang likuran sa gitna ng naglalagablab na katotohanan? Ang tiwala ay nagiging abo bago pa man ito tuluyang mabuo. Ang bawat salita sa liham ni Aling Sol ay tila mga patak ng asido na tumutunaw sa natitirang lakas ni Nain. Tumingala siya kay Marcos. Ang lalaking sa loob ng maikling panahon ay naging sandigan niya. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na may bitbit na sumpa. Ang katahimikan ni Marcos ay naging masakit na kumpirmasyon. Ang bawat tulong, ang bawat malasakit, ay may bahid ng pagbabayad sala para sa isang krimeng hindi niya kinalaman ngunit pinakinabangan ng kanyang pamilya. Bakit? Marcos, ang batingaw ng boses ni Nain ay basag. Puno ng pait. Bakit kailangang dumaan pa sa ganitong panlilinlang? Akala ko ikaw ang sagot sa mga dalangin ko. Pero isa ka lang din pala sa mga aninong pumatay sa tatay ko. Dahan-dahang lumapit si Marcos. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas na tila sumusuko. Ngunit hindi siya nagtangkang hawakan si Nain. Hindi ko alam noong una. Naing, nalaman ko lang ang lahat nang magsimula akong mag-imbestiga para sa iyo. Ang tatay ko. May sakit siya. Naing, at bago siya tuluyang mawala, inamin niya sa akin ang lahat. Hindi ko gustong iligtas siya mula sa batas. Gusto ko siyang iligtas mula sa sarili niyang konsensya sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa akin, bulyaw ni Nain. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at luha. Ginamit mo ang sakit ko para mapagtakpan ang bahid ng pangalan niyo.
Wala kayong pagkakaiba ni na Kendrick. Bago pa man makasagot si Marcus, ang boses ni Aling Sol mula sa cellphone ay muling umalingaw-ngaw. Puno ng desperasyon at puot. Nain, wala ka ng oras para makipagtalo sa lalaking iyan, ang mga Lopez. Ang mga mamamatay taong ito. Kailangang matapos na ang lahat dito. Sa screen, nakita ni Nain ang takot sa mga mata ni Remedios habang ang apoy ng lighter ay unti-unting lumalapit sa mga original na dokumento. Ang mga papel na iyon ang tanging susi para mabawi ni Nain ang kanyang dangal at ang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit para kay Aling Sol, ang mga papel na iyon ay simbolo lamang ng pait na dapat nang maglaho. Aling Sol, huwag hiyaw ni Nain sa screen. Huwag mong sunugin ang katarungan. Kung gagawin mo iyan, mananatili silang malaya. Walang mangyayari kung gagawin mong abo ang katotohanan. Katarungan, tumawa ng mapait si Aling Sol. Isang tunog na mas masakit pa sa kulog. 10 taon akong naghintay ng katarungan. Nain, pinanood ko silang magpakasasa sa yaman, habang ang kapatid ko ay nabubulok sa ilalim ng lupa. Ang tanging katarungang alam ko ay ang makita silang mawalan ng lahat. Tulad ng pagkawala ng tatay mo, Tita Sol. Please, ang pagtawag ni Nain sa tunay na turing sa matanda ay nagpatahimik sa warehouse. Huwag kang maging katulad nila. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Isipin mo si tatay. Gusto niya ba na maging mamamatay tao ka rin? Gusto niya ba na maging abo ang lahat ng pinaghirapan niya? Bahagyang nanginig ang kamay ni Aling Sol. Tumingin siya sa mga dokumento. Pagkatapos ay sa mga Lopez na nakaluhod sa kanyang paanan. Si Nicole ay humahagulgol na sa takot, habang si Kendrick ay tila nawalan na ng ulirat sa sobrang tensyon. Ngunit sa gitna ng pag-aalinlangan ni Aling Sol, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig mula sa warehouse. Hindi sina Nain ang dumating. Isang grupo ng mga lalaking nakamaskara at may hawak na mga pamalo ang pumasok. Ang mga tauhan ito ay hindi kay Marcus at lalong hindi kay Nain. Ang mga original na dokumento, ibigay niyo sa amin, sigaw ng isa sa mga lalaki. Sino kayo, hiyaw ni Aling Sol habang pilit na itinatago ang folder sa kanyang likuran. Ang mga taong hindi papayag na mabunyag ang katotohanan. Sagot ng lalaki. Sa loob ng sasakyan, nanlaki ang mga mata ni Marcus. Sila ang mga tauhan ni Nicole. Ang pamilya ni Nicole ay may koneksyon sa mga iligal na kontrata ni Kendrick Nain. Kailangan nating makarating doon ngayon din. Mabilis na pinaandar ni Marcus ang sasakyan. Ang mga gulong ay lumikha ng isang matinis na tunog sa basang kalsada. Si Nain ay napahawak sa upuan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila lalabas sa kanyang dibdib. Ang gabi na akala niya ay katapusan na ng kanyang paghihirap ay naging isang masalimuot na laban para sa buhay at kamatayan. Bakit mo ito ginagawa? Nicole, maririnig ang boses ni Kendrick sa background ng tawag. Puno ng pagtataksil. Ikaw ang nagpadala sa kanila. Sorry. Kendrick. Ang boses ni Nicole ay naging malamig at matalim. Wala na ang landi at tamis. Hindi ako papayag na makulong dahil sa mga kalokohan niyo. Kailangang mawala ang mga papel na iyan. Kahit maging abo pa kayo kasama ng bodegang ito. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang biglang lumitaw sa screen bago ito tuluyang namatay. Ang tanging naiwan kay Nain ay ang tunog ng huling sigaw ni Aling Sol at ang kadiliman ng kalsada. Marcus, bilisan mo, hiyaw ni Nain. Ang kanyang mga ayrido ay puno ng luha. Huwag mong hayaang mawala sila. Huwag mong hayaang mawala ang lahat habang papalapit sila sa pier.
Nakita ni Naen ang makapal na usok na bumabalot sa langit. Ang warehouse ay untunting kinakain ng apoy. Sa gitna ng naglalagablab na gusali, nandoon ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kaaway, at ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya sa loob ng mansyon. Sino ang maliligtas ni Naen sa gitna ng nagbabagang bodega, ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng yaman at katarungan, o ang kanyang tita Sol na handang ialay ang buhay para sa paghihiganti? At sa huli, mapapatawad ba niya si Marcus kung ang lalaking ito ang tanging susi para makapasok siya sa loob ng impyernong iyon? Ang naglalagablab na kahel na liwanag ay sumasayaw sa gitna ng madilim na usok. Tila isang halimaw na handang lamunin ang bawat alaala ng aking nakaraan. Hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan ni Marcus ay mabilis nang bumaba si Naen. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa putik ng pantalan. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay ang dambuhalang apoy na unti-unting tumutupok sa lumang warehouse. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na kahoy ay tila huling hininga ng katarungang matagal niyang ipinaglaban. Naing, huwag. Mapanganib na sa loob hiyaw ni Marcus, habang pilit siyang hinahawakan sa braso. Nandoon si Tita Sol. Marcus, nandoon ang katarungan para sa tatay ko, bulyaw ni Naen. Ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng malakas na ulan. Sa isang iglap, nagawa niyang makawala sa hawak ni Marcus at tumakbo patungo sa nagbabagang pintuan. Sa loob ng bodega, ang hangin ay naging masikip at puno ng nakamamatay na usok. Nakita ni Naen si Aling Sol na nakasandal sa isang tumpok ng mga sako. Ang mukha nito ay puno ng uling at pawis, habang ang folder ng mga dokumento ay nakayakap pa rin sa kanyang dibdib. Sa hindi kalayuan, sina Kendrick at Remedios ay nakakulong sa likod ng isang bumagsak na biga ng bakal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi may ilarawang takot. Tita Sol, halika na. Kailangan nating lumabas. Sigaw ni Naen habang pilit na inaabot ang kamay ng matanda. Ang mga papel. Naing, kunin mo ang mga papel. Ubo ni Aling Sol. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Ito ang buhay ng tatay mo. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong gusali. Isang bahagi ng bubong ang bumagsak, na lumikha ng isang harang na apoy sa pagitan ni Naen at ng folder na nabitawan ni Aling Sol. Ang mga papel ay dahan-dahang nadidikit sa init. Ang mga gilid niyon ay nagsisimula ng mangitim at maging abo. Tumingin si Naen sa folder. Pagkatapos ay kay Aling Sol na ununti nang nawawalan ng malay. Sa kabilang panig, narinig niya ang pagsusumamo ni Kendrick. Naen, tulungan mo kami? Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan dito, hiyaw ni Kendrick. Ang kanyang boses ay wala na ang dating yabang. Tanging desperasyon na lamang ang natira. Doon naramdaman ni Naen ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Sa harap niya ang katarungang magbibigay sa kanya ng yaman at kapangyarihan. Ngunit sa tabi niya ay ang pamilyang tanging nagmahal sa kanya. At sa likod ay ang mga taong nagpahirap sa kanya, ngunit nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Marcus, tulungan mo sila, sigaw ni Naen kay Marcus na nakapasok na rin sa loob. Bitbit ang isang basang kumot. Naing, ang mga dokumento. Mawawala na ang lahat, paalala ni Marcus habang tinuturo ang apoy na malapit na sa folder. Ngunit hindi lumingon si Naen sa ginto. Binuhat niya si Aling Sol sa tulong ni Marcus. Inuuna ang buhay kaysa sa paghihiganti. Habang inilalabas nila ang matanda, mabilis na bumalik si Marcus para hatakin ang nanghihinang sina Kendrick at Remedios mula sa ilalim ng biga. Paglabas nila sa ulan, isang malakas na tunog ng pagguho ang umalingaw-ngaw.
Ang buong bodega ay tuluyan ng bumigay. Nilalamon ang bawat ebidensya, bawat kontrata, at bawat lihim ng pamilya Lopez. Nanood si Naen habang ang kanyang huling pag-asa para sa legal na katarungan ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Napaluhod si Naen sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Si Aling Sol ay dinala na ng mga responding medic. Habang sina Kendrick at Remedios ay nakahiga sa kalsada, ubo ng ubo at nanginginig sa takot. Si Nicole at ang kanyang mga tauhan ay matagal na palang nakaalis. Dala ang tagumpay ng pananabutahe. Lumapit si Kendrick kay Naen. Dahan-dahan itong humawak sa kanyang paa. Naeng, salamat. Salamat sa pagliligtas sa amin. Patawarin mo ako. Patawad. Tiningnan ni Naen ang kanyang asawa. Wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na pagod at habag. Niligtas ko ang buhay niyo. Kendrick, hindi dahil mahal ko pa kayo. Niligtas ko kayo dahil ayaw kong maging katulad niyo, isang taong handang pumatay para sa pera. Tumayo si Naen at hinarap ang nagliliyab na gusali. Ang notebook sa kanyang bulsa ay nananatiling buo. Ngunit ang mga orihinal na dokumento ay wala na. Akala ni na Kendrick ay ligtas na sila dahil wala ng ebidensya. Ngunit hindi nila alam na ang bawat salita sa folder na iyon ay nascan na ni Marcus sa kanyang tablet bago pa man ito makuha ni Aling Sol. Marcus, bulong ni Naen habang nakatingin sa apoy. Nasa akin ang lahat. Naeng, nakasave sa cloud. Hindi nila kayang sunugin ang katotohanan sa digital na mundo. Sagot ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan, ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, isang pulis ang lumapit sa kanila. May hawak itong isang plastic bag na naglalaman ng isang bagay na nakuha mula sa sasakyan ni Nicole na iniwan sa malapit. Isang ID card. Isang ID card na pagmamayari ng tatay ni Naen. Ngunit may nakasulat na pangalan sa likod na nagpabago sa lahat. Ang pangalang nakasulat sa likod ng ID ng kanyang ama ay hindi kay Remedios at hindi rin sa tatay ni Marcus. Ito ay pangalan ng isang taong hindi kailanman inakala ni Naen na magiging bahagi ng trahedyang ito. Ang pangalan ng kanyang sariling ina. Bakit nasa pangalan ng kanyang ina ang huling piraso ng puzzle? Mayroon bang mas malalim na dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama? Napilit itinatago ng kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. At ano ang tunay na ugnayan ni Aling Sol sa kanyang ina na tila ba may mas malaki pang sabwatan kaysa sa pagnanakaw ng insurance? Ang bawat titik na nakasulat sa likod ng lumang ID ay tila mga anay na unti-unting ngumangat-ngat sa natitirang pundasyon ng aking pagkatao. Nanlamig ang mga daliri ni Naen habang hinahawakan ang plastic bag na naglalaman ng pag-aari ng kanyang ama. Doon, sa likod ng kupas na card, ay ang pirma ng kanyang ina, si Maria. Ngunit hindi ito basta pirma lamang. Nakasulat sa itaas niyon ang mga salitang, "Tinatanggap ko ang kabayaran para sa katahimikan." Hindi ito maaari. Bulong ni Naen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng abala at maingay na hallway ng ospital. Ang nanay ko. Hindi niya ipagpapalit ang buhay ni tatay para sa pera. Sa tabi niya, si Marcus ay seryosong nakatingin sa mga pulis na naglalakad sa paligid. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay humahalo sa amoy ng usok na hindi pa rin mawala sa kanilang mga damit. Naing, kailangan nating maging mahinahon. Maraming pwedeng maging paliwanag dito. Baka pinilit siya. O baka may mas malalim na dahilan. Paliwanag lumingon si Naen kay Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng lito at pighati. Marcus,
Ang pirma na ito ang dahilan kung bakit 10 taon akong nabulag. Ang nanay ko ang nagsabi sa akin na tanggapin ang alok ng mga Lopez na pakasalan si Kendrick para mabayaran ang utang na loob sa pagpapalibing kay tatay. Iyon pala, binayaran na sila noon pa man. Samantala, sa isang maliit at maruming motel sa gilid ng highway. Doon sumilong sina Kendrick, Remedios, at Nicole. Wala na ang malambot na kama ng mansyon. Ang tanging naroon ay isang manipis na kutson na amoy amag at isang electric fan na maingay ang bawat ikot. Kasalanan mo ito. Remedios bulyaw ni Nicole habang pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na buhok sa harap ng basag na salamin. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ngayon, wala na tayong pera. Wala tayong bahay. At hinahanap na tayo ng mga pulis dahil sa sunog. Huwag mo akong masigaw-sigawan. Nicole ganti ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng tuyong dahon. Kung hindi ka sana naging gahaman at nagpadala ng mga tauhan mo sa bodega, hindi sana lumala ang sitwasyon. Ngayon, pati ako ay madadamay sa mga illegal mong gawain. Si Kendrick ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang tuksedo ay punit-punit na at puno ng abo. Tumigil na kayo. Please, wala na tayong mapupuntahan. Si, Naing. Siya lang ang may hawak ng susi sa lahat ng accounts. Kung hindi natin siya makumbinsi, napatawarin tayo. Mabubulok tayo sa kalsada. Patawad tumawa ng mapait si Nicole. Matapos mo siyang hiyain sa party, matapos mo siyang buhusan ng yelo, Kendrick, gising galit na galit sa atin sina N. Ang tanging paraan na lang ay makuha ang notebook na iyon o mahanap ang paraan para baligtarin ang sitwasyon. Bumalik ang eksena sa ospital, kung saan dahan-dahang iminulat ni Aling Sol ang kanyang mga mata. Agad na lumapit si Naen at hinawakan ang kamay ng kanyang tita. Ang mukha ng matanda ay maputla, ngunit may linaw ang kanyang paningin. Tita Sol, sabihin niyo sa akin ang totoo. Pagsusumamo ni Naen. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa kumot ng ospital. Ang nanay ko. Kasabwat ba siya ni na Remedios? Bakit may pirma niya sa likod ng ID ni tatay? Huminga ng malalim si Aling Sol. Ang bawat hininga ay tila may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Naing, ang nanay mo ay isang biktima rin. Noong mamatay ang tatay mo, binantaan ni na Remedios ang buhay mo. Sinabi nila na kung hindi pipirma ang nanay mo sa settlement, ikaw ang susunod na mawawala. Ginawa niya iyon para iligtas ka. Anak, ang perang tinanggap niya, hindi niya ginastos para sa sarili niya. Inilaan niya iyon para sa pag-aaral mo. Para magkaroon ka ng lakas na labanan sila balang araw. Napahagulgol si Naen. Ang bawat hapdi, ang bawat hirap na tiniis niya sa loob ng mansyon ng mga Lopez ay bahagi pala ng isang mas malaking sakripisyo ng kanyang ina. Ang galit niya kay Kendrick at Remedios ay lalong tumindi. Hindi lang nila kinuha ang kanyang ama. Kinuha rin nila ang dangal ng kanyang ina. Marcus, tawag ni Naen. Habang pinapahid ang kanyang mga luha, ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng determinasyon. Ilabas mo na ang lahat ng digital files. Ngayon din, ayaw ko nang maghintay ng bukas. Gusto kong makita silang nakaposas bago sumikat ang araw. Handa na ang lahat. Naing, sagot ni Marcus habang kinakalikot ang kanyang tablet. Ang bawat transaksyon, ang bawat ebidensya ng fraud, at ang pag-amin ni Nicole sa video call kanina. Sapat na iyon para mabulok sila sa kulungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Isang nurse ang pumasok na may dalang emergency notice. Excuse me, kayo po ba ang kasama ni Aling Sol? May isang lalaking nagpakilalang abogado nyo ang naghahanap sa kanya sa kabilang ward. Sabi niya ay may kailangang pirmahan na dokumento. Nagkatinginan sina Naen at Marcus. Alam nilang wala silang ipinadalang abogado. Nicole. Bulong ni Naen. Mabilis silang tumakbo patungo sa kabilang ward. Ngunit pagdating nila doon, ang pintuan ay bukas na at ang oxygen tank sa tabi ng kama ng isa pang pasyente ay itinumba. Nakita nila ang isang lalaking nakauniporme ng hospital staff na mabilis na lumalabas sa fire exit. Marcus, habulin mo siya, hiyaw ni Naen habang tinitingnan kung ligtas si Aling Sol. Bakit tila kahit sa loob ng ospital ay hindi sila ligtas? Sino ang taong nasa likod ng tangkang pagpapatahimik kay Aling Sol? At sa kabila ng lahat ng ebidensya, mayroon pa bang isang alas na itinatago sina Remedios na maaaring magpabagsak kay Naen sa huling sandali? Ang bawat hakbang sa malamig na semento ng ospital ay tila isang pagbibilang sa mga huling sandali ng isang maruming imperyong itinayo. Sa kasinungalingan, mabilis ang mga yabag ni Marcus sa fire exit. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa bawat palapag habang hinahabol ang lalaking nagpanggap na abogado. Sa kabilang dako, naiwang nakatayo si Naen sa gitna ng ward. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na pagnanais na matapos na ang lahat. Tiningnan niya si Aling Sol na ngayon ay mahimbing nang natutulog matapos turukan ng pampakalma ng mga nurse. Hindi ko na hahayaang may masaktan pa sa inyo. Bulong ni Naen habang hinahawakan ang malamig na rehas ng kama. Sa labas ng ospital, sa madilim na parking lot, naabutan ni Marcus ang lalaki. Isang maikling pakikipagbuno ang naganap, ang tunog ng mga katawang tumatama sa gilid ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ng dalawang lalaki ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagawa ni Marcus na mapadapa ang lalaki sa semento. Sino ang nag-utos sa iyo? Si Nicole babulyaw ni Marcus habang idinidiin ang braso ng lalaki sa kanyang likuran. Wala akong alam. Binayaran lang ako para kunin ang folder, hiyaw ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Nasa motel sila sa Greenfield. Doon ko dapat dadalhin ang mga papel. Agad na tinawagan ni Marcus si Naen. Sa loob ng ilang minuto, kasama ang mga operatiba ng pulisya. Mabilis na tinungo ni Naen at Marcus ang Greenfield Motel. Ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang kalsada ay nananatiling basa at madulas. Tila sumasalamin sa kawalan ng kasiguruhan ng mga taong nagtatago sa dilim. Samantala, sa loob ng room 204 ng motel, nag-iimpake na si Nicole. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humahablot ng mga alahas at bundles ng cash na itinago niya mula sa kumpanya ni Kendrick. Ano iyan? Nicole, saan ka pupunta? Tanong ni Kendrick habang nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Kailangang nating maghiwa-hiwalay. Kendrick, masyadong mainit ang sitwasyon. Sagot ni Nicole nang hindi tumitingin. Pupunta muna ako sa probinsya. Magkita na lang tayo kapag humupa na ang lahat. Iiwan mo kami, pumasok si Doña Remedios mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong lumbay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pabor na dapat ay kay Naen. Tumayo si Nicole at tumawa ng mapait. Isang tunog na mas matalim pa sa isang kutsilyo. Pabor, akala niyo ba ay mahal ko ang anak niyo, Remedios? Ginamit ko lang kayo. Alam kong rurok na ang kumpanya niyo at kailangan ko lang ng puhunan para sa sarili kong plano. Ngayong bagsak na kayo. Bakit pa ako mananatili sa inyo?
You're just a pair of losers. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nicole mula kay Remedios. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila hudyat ng tuluyang pagkakawatak-watak ng kanilang kampo. Wala kang utang na loob, hiyama, siya si Remedios. Mas wala kayong utang na loob kay Nain, balik na sigaw ni Nicole habang itinutulak ang matanda sa kama. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Kendrick, ang pinto ng motel ay biglang nayanig sa isang malakas na sipa mula sa labas. Pumasok ang mga pulis. Kasunod si Marcus at ang isang babaeng nakasuot ng itim na trench coat. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Si Naing. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ay naging mabigat. Tiningnan ni Nain si Kendrick. Pagkatapos ay si Remedios. At huli kay Nicole na hawak-hawak pa rin ang bag ng pera, tapos na ang palabas. Ang boses ni Nain ay malamig. Tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang yelo. Lahat ng ninakaw niyo, lahat ng kasinungalingang itinayo niyo, ay gumuho na. Naing, iya. Mag-usap tayo. Pagsusumamo ni Remedios habang pilit na gumagapang patungo sa mga paa ni Nain. Pamilya tayo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Dahan-dahang umatras si Nain. Iniwasan ang maduming kamay ng matandang dati ay kinatatakutan niya. Wala akong pamilya sa kwartong ito. Ang pamilya ko ay ang nanay ko na pinilit ninyong manahimik. At ang tatay ko na kinuhaan nyo ng buhay. Kayo ay mga estrangherong nagbayad para sa kanilang pansamantalang karangyaan gamit ang dugo ng iba. Kendrick Lopez, Doña Remedios Lopez, at Nicole Valderrama. Kayo ay arestado sa kasong estafa, arson, at direct involvement sa pagkamatay ni Ricardo Santos. Pahayag ng opisyal ng pulisya habang pinupusasan ang tatlo habang inilalabas sila ng motel. Nakita ni Nain ang mukha ni Kendrick. Ang lalaking ito ang dati niyang mundo. Ang bawat pangako nito ay tila isang matamis na awit noon. Ngunit ngayon, wala na siyang mararamdaman kundi ang isang malalim na katahimikan. Nainhiyaw ni Kendrick habang isinasakay sa mobile ng pulis. Mahal kita. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Hindi lumingon si Nain. Sa halip, lumapit sa kanya si Marcus at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Nain. Ayos ka lang ba? Ngayon lang ako naging ayos. Marcus. Sagot ni Nain habang pinapanood ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw na kumikislap sa dilim ay tila mga hiyas ng katarungan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Nain ang bag ni Nicole na naiwan sa sahig. Bahagyang nakabukas ito. Sa loob, nakita niya ang isang pamilyar na bagay, ang gintong notebook na akala niya ay nasunog sa warehouse. Bakit nasa kay Nicole ang notebook na iyon? At bakit may mga pahinang punit na tila may impormasyong kinuha bago pa man dumating ang mga pulis? Mayroon pa bang ibang taong kasabwat si Nicole na hindi pa nahuhuli? Na may hawak ng huling alas laban kay Nain at Marcus at Tara sa bawat pirasong papel na nawala mula sa aking gintong notebook. Tila may bahagi ng aking nakaraan na pilit pa ring itinatago ng tadhana. Kahit na abot kamay ko na ang katarungan. Nakatayo si Nain sa tapat ng malaking bintana ng opisina ni Marcus. Hawak ang notebook na may mga punit na pahina. Ang sikat ng umaga ay untunting sumisikat sa abot tanaw, nagbibigay ng bagong liwanag sa lungsod ng Maynila. Ngunit ang puso ni Nain ay tila nasa pagitan pa rin ng dilim at liwanag. Sa likod niya, maririnig ang mahinang tunog ng pag-type ni Marcus sa keyboard. Ang bawat pindot ay tila isang hakbang patungo sa huling paghatol.
Nahanap mo ba kung anong impormasyon ang nawala? Marcos tanong ni Naen. Hindi lumingon. Ang kanyang boses ay pagod ngunit may autoridad. Huminga ng malalim si Marcos at iniharap ang monitor sa kanya. Ang mga pahinang nawala. Naing ay ang listahan ng mga silent shareholders ng Lopez Group. Noong akala natin ay sina Kendrick at Remedios lang ang may-ari, nagkakamali tayo. May isang mas malaking pangalan sa likod nila, isang taong nagpopondo sa kanila mula pa noong simula. Sino? Lumingon si Naen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi ko pa mabasa ang buong pangalan. Pero may isang inisyal na natira sa gilid ng punit na papel. VUT. At ang inisyal na ito ay tumutugma sa apelyido ni Nicole Valderrama. Ngunit hindi si Nicole ang tinutukoy dito, kundi ang kanyang ama, si Mayor Valderrama. Paliwanag ni Marcos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng interrogation room ng presinto, ang kapaligiran ay masikip at amoy lumang papel. Nakaupo si Kendrick sa tapat ng isang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang pamamaga ng kanyang mukha mula sa puyat at iyak ang natira. Sa kabilang silid, maririnig ang sigaw ni Doña Remedios na pilit na nakikipagtalo sa mga pulis. Ayaw kong mabulok dito. Tawagan niyo ang aking abogado. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Hiyaw ni Remedios. Ang tunog ng kanyang palad na humahampas sa mesa ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Pumasok si Naen sa kwarto ni Kendrick. Ang tunog ng pagsasara ng pintong bakal ay tila huling hatol sa kanilang relasyon. Naupo si Naen sa tapat niya. Tahimik at matikas. Naing. Yeah. Please. Bulong ni Kendrick. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Pwede nating ayusin ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Magpakalayo-layo tayo. Simulan nating muli. Tiningnan ni Naen si Kendrick. Naalala niya ang 10 taon ng kanyang buhay na ibinigay niya sa lalaking ito. Ang bawat luto. Ang bawat puyat sa opisina. Ang bawat hapdi ng yelong ibinuhos nito sa kanya. Simulang muli, Kendrick. Ang tanging bagay na sisimulan mo ngayon ay ang pagbabayad sa bawat kasalanang ginawa mo. Hindi lang sa akin, kundi sa tatay ko. Hindi ko alam ang tungkol sa tatay mo. Nain si Mama lang ang may alam niyon pagtatanggol ni Kendrick, pero tinanggap mo ang yaman na galing sa dugo niya. Sagot ni Naen. Ang kanyang boses ay kasing talim ng labaha. Nanatili kang bulag dahil komportable ka sa marangyang buhay. At ang pananahimik mo, Kendrick, ay kasing bigat ng kasalanan ng nanay mo. Tumayo si Naen at inilapag ang isang dokumento sa mesa. Ito ang waiver para sa lahat ng natitirang assets mo. Pirmahan mo ito. At titiyakin ko na hindi ka hahatulan ng kamatayan, kundi habang buhay na pagkabilanggo na lamang. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa iyo. Nanginginig ang kamay ni Kendrick habang kinukuha ang panulat. Ang bawat titik ng kanyang pirma ay tila pag-amin sa kanyang sariling pagkatalo. Matapos pumirma, tiningnan niya si Naen nang may pagsisisi. Mahal kita. Naing, sana mapatawad mo ako balang araw. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay. Kendrick, ito ay pinaghihirapan. At sa ngayon, wala kang ginawa kundi sirain ang bawat pagkakataong ibinigay ko. Huling sabi ni Naen bago siya tumalikod. Paglabas ni Naen, sinalubong siya ni Marcos. Nahuli na rin si Mayor Valderrama. Sinubukan niyang tumakas patungong ibang bansa. Ngunit ang mga digital files na ibinigay mo ay sapat na para harangin siya sa airport.
Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Nain. Tila ba ang isang dambuhalang bundok na nakapatong sa kanyang dibdib ay biglang gumaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naglakad siya patungo sa parking lot at tumingin sa langit. Tay. Nay. Tapos na po. Bulong niya habang pinupunasan ang isang luhang pumutok sa kanyang mga mata. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa kalayaan. Sumakay si Nain sa sasakyan ni Marcus. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa presinto, nakita niya si Aling Sol na naghihintay sa labas ng ospital. Karga ang isang maliit na maleta. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng dalawa. Ang pamilyang nawala ay untunting nabubuo muli. Hindi sa mansyon, kundi sa katotohanan. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa probinsya. Marcus. Doon kung saan nagsimula ang lahat. Sagot ni Nain habang isinasara ang kanyang gintong notebook. Gusto kong itayo muli ang warehouse ni tatay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito magiging bodega ng mga lihim. Magiging pundasyon ito ng mga pangarap na walang sino mang makakasira. Ngunit habang binubuksan ni Nain ang huling pahina ng notebook, may isang maliit na piraso ng papel na nahulog. Isang sulat na may sulat kamay ni Nicole, na hindi napansin ni na Marcus kanina. Naing, akala mo ba ay tapos na ang lahat, ang pirma sa ID ng tatay mo? Hindi lang iyon para sa katahimikan. Hanapin mo ang tungkol sa Project X. Ang tunay na pumatay sa tatay mo ay hindi si Remedios, kundi ang taong nasa tabi mo ngayon. Nanigas ang kamay ni Nain sa hawakan ng pinto ng sasakyan. Dahan-dahan niyang nilingon si Marcus. Nakasalukuyang nakangiti habang nagmamaneho. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mukha ni Marcus. Ngunit para kay Nain, tila muling bumalik ang kadiliman. Sino nga ba ang tunay na Marcus? At ano ang Project X na magbubukas muli ng isang sugat na akala ni Nain ay naghilom na? Ang katarungan ba ay isa lamang paikot-ikot na hagdanan na walang katapusan? Ang tiwala ay parang isang marupok na salamin. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin, mananatili ang mga lamat na humahati sa katotohanan. Nanatiling nakatitig si Nain sa maliit na papel na hawak niya habang ang sasakyan ni Marcus ay dahan-dahang binabaybay ang kalsada patungo sa katahimikan ng probinsya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang kislap ng araw sa labas ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang nakasisilaw na paalala na sa likod ng bawat liwanag ay may nakatagong anino. Marcus. Ang boses ni Nain ay mahina, halos pabulong, ngunit may talim na kasing tindi ng labaha. Yes, Nain. May kailangan ka ba? Gusto mo bang huminto muna tayo para kumain? Tanong ni Marcus nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang mukha ay maamo ang mukhang pinagkatiwalaan ni Nain nang higit pa sa kanyang sarili. Dahan-dahang itinaas ni Nain ang papel at iniharap ito kay Marcus. Ano ang Project X? At bakit sinasabi ni Nicole na ikaw ang tunay na pumatay sa tatay ko? Ang tunog ng mga gulong na humihiskis sa semento ay biglang tumigil. Marahang inihinto ni Marcus ang sasakyan sa gilid ng isang bakanting lote. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mabigat. Tila ba ang hangin ay naging semento na pumipigil sa kanilang paghinga. Hindi lumingon si Marcus. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nicole is a master of lies. Naing, alam mo iyan. Sagot ni Marcus matapos ang mahabang sandali.
Ang kanyang boses ay naging malalim at may bahid ng pait. Pero ang sulat kamay na ito, ang detalye tungkol sa Project X, hindi ito imbento. Marcus, giit ni Naen. Ang kanyang mga mata ay napupuno na ng luha ng galit at pagkabigo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong itulad sa mga Lopez na ginawa akong tanga sa loob ng 10 taon. Utang mo sa akin ang katotohanan. Dahan-dahang lumingon si Marcus. Sa kanyang mga mata, nakita ni Naen ang isang lamat na hindi niya napansin noon, isang sugat ng nakaraan na pilit itinago sa ilalim ng mamahaling suit at matatamis na salita. Ang Project X ay ang codename para sa illegal construction project ng tatay ko at ni Remedios. Simula ni Marcus. Ang bawat salita ay tila may kasamang bigat ng isang dambuhalang bato. Ang tatay mo, si Ricardo. Siya ang nakatuklas na ang mga materyales na ginagamit ay substandard. Pinuntahan niya ako noon. Naing, bata pa lang ako noon. Bagong pasok sa kumpanya. Humingi siya ng tulong sa akin. Huminto si Marcus at huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Sinubukan kong pigilan ang tatay ko. Nag-away kami ng matindi. Pero bago ko pa man magawa ang tama, nangyari na ang aksidente. Ang tatay ko ang nagbigay ng utos na itumba ang scaffolding. At ako ang nakasaksi sa lahat. Nanigas ako sa takot. Hindi ko nagawang isigaw ang katotohanan. Kaya ka tumutulong sa akin, tanong ni Naen. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagkasuklam. Dahil sa konsensya, dahil gusto mong pagtakpan ang dumi ng tatay mo, tinutulungan kita dahil mahal kita. Naen, at dahil bago namatay ang tatay ko, ibinigay niya sa akin ang huling ebidensya na magpapabagsak sa kanya at kay Remedios. Hiyaw ni Marcos sa desperasyon. Hindi ako ang pumatay sa tatay mo, Naing. Pero ako ang taong hindi nakapagsalita noong kailangan niya ng kakampi. Iyon ang krus na pasan ko habang buhay. Nicole knew about this because she found some documents in my father's old vault. Ginamit niya iyon para sirain ang huling pagkakataon ko na maging malinis sa harap mo. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Naen. Ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ama. Ang bawat sandali ng kanyang buhay ay tila isang malaking sarswela na pinangungunahan ng mga taong ang kamay ay may bahid ng dugo. Umalis ka, bulong ni Naen habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Naing, please. Makinig ka muna, sabi ko. Umalis ka, hiyaw ni Naen. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng malawak na lote. Ayaw ko nang makakita ng kahit sinong may kinalaman sa pagkamatay ng tatay ko. Gusto ko nang mapag-isa. Bumaba si Naen sa sasakyan at nagsimulang maglakad sa gitna ng init ng araw. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na wala ng pag-asang mabuo. Hindi siya nilingon ni Marcos. Ngunit narinig niya ang mahinang pag-alis ng sasakyan. Naiwang mag-isa si Naen sa gitna ng kalsada. Doon, sa ilalim ng malawak na langit, muli niyang binuksan ang kanyang notebook. Sa huling pahina, may nakasulat na isang maliit na nota mula sa kanyang tatay na hindi niya napansin sa loob ng maraming taon. Para sa aking anak na si Naen, ang katarungan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili at sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Mahal kita. Napaupo si Naen sa damuhan. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng paghihiganti ay tila dahan-dahang humupa. Narealize niya na ang tunay na kaaway ay hindi ang mga Lopez o si Marcos,
kundi ang puot na untunting kumakain sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang oras, at isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Hindi ito si Marcos. Ito ay si Cho. Kasama ang mga pulis, Naing, anak hiyaw ni Aling Sol, habang mabilis na lumalapit at niyayakap ang dalaga. Nahuli na si Nicole. Sinubukan niyang itago ang huling ebidensya ng Project X. Pero nahanap ni na Marcos ang tunay na saksi. Malinis na ang pangalan ng tatay mo. Anak, sa wakas, ang hustisya ay nasa kamay na natin. Tumingin si Naen kay Aling Sol. Pagkatapos ay sa abot tanaw. Nakita niya ang isang puting sasakyan, sa malayo ang sasakyan ni Marcos. Hindi ito lumalapit. Tila naghihintay lamang ng isang senyas. Napangiti si Naen ng may kasamang luha. Ang bagyo ay natapos na. Ang mga lamat sa salamin ay naroon pa rin. Ngunit ang liwanag ng umaga ay tumatagos na sa mga ito. Lumilikha ng isang bahaghari na sumasalamin sa bagong simula. Ang huling ebidensya ay naibigay na sa korte. Ang mga Lopez at si Nicole ay tuluyan ng mabubulok sa kulungan. At si Naen ay handa ng maging tunay na arkitekto ng kanyang sariling buhay. Ang bawat dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang obra maestra na ipininta ng tadhana, kung saan ang kulay kahel at lila ay naghahalubilo sa abot tanaw. Hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang araw at pagsisimula ng isang panibagong gabi. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Lopez. Ngunit para kay Naen, tila ba isang buong buhay na ang nagdaan. Nakatayo si Naen sa balkonahe ng kanyang bagong tayong bahay, isang simple ngunit matibay na tahanan na nakaharap sa dagat. Wala na ang mabigat at nakasakal na dekorasyon ng mansyon sa Maynila. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang mahinahong hampas ng mga alon sa pampang at ang malambing na huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Ang hangin ay may amoy ng asin at sariwang bulaklak. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa ibaba, nakita niya si Aling Sol na masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata at ang pagkakayuko ng kanyang mga balikat. Sila na ang bumubuo ng isang tunay na pamilya, isang pamilyang binuo hindi ng dugo o pangalan, kundi ng pagmamahal at pag-unawa. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin si Naen ng mga balita mula sa lungsod. Si Kendrick at Doña Remedios ay nananatili sa loob ng rehas. Binabayaran ang bawat sentimong ninakaw nila at bawat buhay na sinira nila. Nabalitaan niyang si Kendrick ay madalas sumulat sa kanya. Humihingi ng tawad sa bawat pahina. Ngunit nanatiling sarado ang puso ni Naen sa mga liham na iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay tuluyan ng natapos. Pinatawad na niya ang mga ito sa loob ng kanyang puso. Hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sariling katahimikan. Masyado ka na namang malalim ang iniisip. Ang malalim at pamilyar na boses ni Marcos ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Naen. Nakatayo si Marcos sa pintuan. Suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong malayo sa imahe ng isang makapangyarihang CEO na nakilala niya noon. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang 2 tasa ng kape. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Sagot ni Naen habang tinatanggap ang tasa. Ang init ng kape ay gumapang sa kanyang mga palad. Nagbibigay ng komportableng pakiramdam. Dati, akala ko ang mundo ko ay iikot lang sa loob ng isang mansyon na hindi naman ako tanggap. Ngayon, pakiramdam ko ay ang buong mundo ay nasa paanan ko na.
Naupo si Marcos sa tabi niya. Pinagmamasdan din ang paglubog ng araw. Sa nakalipas na taon, naging matiyaga si Marcos. Hindi niya pinilit si Naen na patawarin siya agad o pumasok sa isang bagong relasyon. Nanatili siyang kaibigan. Isang katuwang sa pagtatayo ng Santos Community Center ang proyektong inilaan ni Naen para sa mga anak ng mga construction workers sa kanilang bayan. Nagtagumpay ka, Naing, sabi ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi mo lang nakuha ang katarungan para sa tatay mo. Naitayo mo ang isang legasiya na hinding-hindi mabubura ng kahit anong apoy. Nagawa natin. Marcos. Pagtatama ni Naen. Dahan-dahang itinatabi ang kanyang tasa at hinahawakan ang kamay ng lalaki. Ang hawak niyon ay matatag. Puno ng pangakong hindi na muling maglilihim. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Kahit na itinalikod ko na ang mundo sa iyo. Hinding-hindi ako susuko sa babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng dangal. Sagot ni Marcos habang marahang hinahalikan ang likod ng kamay ni Naen sa huling sandali bago tuluyang magdilim. Binuksan ni Naen ang kanyang gintong notebook. Ang mga punit na pahina ay naroon pa rin. Ngunit sa gitna niyon ay may nakasulat na bagong entry sa sariling sulat kamay ni Naen. Ang kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa tinig na sumisigaw, kundi sa katahimikang may kalakip na katotohanan. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng aking kwento. Ngunit hindi na ito ang tumutukoy kung sino ako. Ako si Naen. At sa wakas, ako ay malaya. Isinara ni Naen ang notebook at iniyakap ito sa kanyang dibdib. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga alon ay humupa na. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, nahanap niya ang pinakamahalagang hiyas sa lahat, ang kanyang sarili,